Unang nalaman ni Mr. Ding Jitong ang tungkol sa nangyari sa kanyang kapatid na si Ding Jifeng at sa pamilya nito mula sa mga balita sa internet. At labis siyang nagulat nang makita ang larawan ng isang pamilyang binubuo ng 4 na miyembro na nasangkot sa isang malagim na trahedya. Noong 15 ng Hulyo 2011, humarap siya sa media sa Northampton, United Kingdom matapos bumiyahe mula Estados Unidos upang dumalo sa memorial service para sa kanyang kapatid. Habang inaalala niya ang sinapit ng pamilya, hindi niya napigilan ang kanyang galit at pagkadismaya sa taong itinuturong sangkot sa nangyari na si Du Wantong. Nagsimula ang lahat sa isang hindi pagkakaunawaan sa negosyo na tumagal ng maraming taon hanggang sa mauwi ito sa trahedyang kumitil sa buhay ng 4 na miyembro ng isang pamilya. Ngunit bago tuluyang dumating ang kasukdulan, may mahabang kasaysayan ng negosyo, alitan, demanda at mga pangyayaring unti-unting nagpalala sa sitwasyon. Ito ang kaso ng pamilya Ding at sa araw na ito, samahan ninyo kami habang isa-isahin nating susuriin ang mga pangyayaring humantong sa isa sa mga kasong yumanig sa komunidad nila sa Northampton. Ang Northampton ay 3 pinakamalaking bayan sa United Kingdom na may populasyon na humigit kumulang 250,000. Matatagpuan ito 78 kilometers mula Birmingham at 96 kilometers mula London at itinuturing din itong isa sa mahalagang satellite town ng London. Dito rin naninirahan ang pangunahing tauhan sa kasong ito na si Ding Jifeng kasama ang kanyang pamilya. Ipinanganak si Ding Jifeng noong 26 ng Mayo 1964, habang ang kanyang asawa ay ipinanganak naman noong 4 ng Abril 1964. Pareho silang nagmula sa Hangzhou at naging magkaklase sa chemistry department noong nasa universidad sila. Noong unang bahagi ng dekada 90, nagsimulang maging popular sa China ang pag-aaral at paglipat sa ibang bansa kaya sumabay sa ganitong trend ang batang mag-asawa at pinili nila ang United Kingdom bilang kanilang destinasyon. Kalaunan, nagtungo sa ibang bansa si Ding Jifeng para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral at nakakuha siya ng PhD sa chemistry sa United Kingdom. Hindi nagtagal, nakatapos din doon ng master's degree ang kanyang asawa at dahil sa kanilang mataas na pinag-aralan at malawak na karanasan sa trabaho, matagumpay silang nakapagtatag ng buhay sa United Kingdom. Noong 1993 ay isinilang ang kanilang unang anak na babae na si Ding Shen. Pagkalipas ng 6 na taon noong 1999, isinilang naman ang kanilang pangalawang anak na babae na si Ding Huan at sa taon ding iyon, nagbukas si Swiggy ng isang herbal medicine store sa maliit na bayan ng Roberton sa Northampton dahil sa kanyang mahusay na pag-iisip sa negosyo. Pinangalanan niya itong Herb Magic at sa unang bahagi ng operasyon nito, magkasamang minanage ni Ding Jifeng at Swiggy ang tindahan ng halos 1 taon. Ngunit hindi naging maganda ang takbo ng negosyo dahil pareho silang chemistry ang pinag-aralan at wala silang sapat na kaalaman sa traditional Chinese medicine, lalo na sa paggamit at paghahanda ng mga halamang gamot. Dahil dito, nag-imbita sila ng traditional Chinese medicine doctors para makipagtulungan sa kanila. Pero kahit may mga bagong taong tumulong sa tindahan ay hindi pa rin agad bumuti ang negosyo. Sa puntong ito ay dumating sa kanilang herbal medicine store sina Du Wantong at ang kanyang asawa na si Chen Zan at ang kanilang pagdating ang nagbigay ng panibagong sigla sa negosyo. Ipinanganak si Du Wantong noong 2 ng Disyembre 1958 sa Hunan Province at pareho silang nagtapos ng kanyang asawa na si Chen Zan sa Hunan Traditional Chinese Medicine Institute na ngayon ay kilala bilang Hunan University of Chinese Medicine. Bilang mga taong formal na nag-aral ng Traditional Chinese Medicine, maraming taon nang nagtrabaho sa China sina Du Wantong at Chen Zan, kaya nakakuha sila ng malawak na karanasan sa tradisyonal na panggagamot. Sa paghahanap ng mas magandang oportunidad, noong 1998, lumipat sa United Kingdom si Du Wantong kasama ang kanyang asawa at ang kanilang batang anak gamit ang work visa. Pagdating nila roon ay nagtrabaho sila sa mga branch ng Dr. Herbs, isang chain of stores na pagmamay-ari ng Tiantian Pharmaceuticals. Pagsapit ng unang bahagi ng taong 2000, sa pamamagitan ng magkakaibigan ay nakilala ni Swiggy si Chen Zan na isang traditional Chinese medicine doctor. Matapos ang ilang pagkikita, naging mas malapit ang relasyon ng dalawang pamilya. At hindi nagtagal ay nagpasiya si Ding Jifeng at Swiggy na imbitahan si Du Wantong na magtrabaho sa kanilang herbal medicine store. Para sa dalawang pamilya,
Mukhang kapaki-pakinabang ang naging desisyong ito dahil nagkaroon ang pamilya ding ng isang bihasang traditional Chinese medicine doctor na maaaring tumulong sa quality control, pagbili ng mga produkto at paghahanda ng mga halamang gamot na lahat ay mahalaga para sa pagpapatakbo ng tindahan. Samantala, para naman kay Duan Tong, hindi lamang siya nagkaroon ng pagkakataong magtrabaho sa mas magandang posisyon, kundi nagkaroon din siya ng posibilidad na makapag-apply para sa permanent residency sa United Kingdom at kumita ng mas malaki. Mula sa pagiging empleyado, naging partner siya na mayroon ding bahagi sa pamamahala ng tindahan. Matapos ang kanilang pag-uusap, noong ika-24 ng Pebrero taong 2000, binago ang ownership structure ng Herb Magic. Noong una ay tig 50% ng shares ang hawak ni Ding Jifeng at Swege, ngunit matapos ang pagbabago, 99% ng shares ang napunta kay Swege habang 1% naman ang napunta kay Duan Tong. Ipinaliwanag ni Swege na 1% lamang ang naging bahagi ni Duan Tong dahil sa kanyang work visa. Ayon sa kanya, legal na pinapayagan lamang si Duan Tong na magtrabaho bilang traditional Chinese medicine doctor. At kung magiging shareholder siya, hindi maaaring lumampas sa 1% ang kanyang ownership ayon sa batas. Gayunpaman, ang 1% na iyon ay itinuturing lamang na simbolikong bahagi dahil nagkasundo sina Swege at Duan Tong na pantay nilang paghahatian ang mga kita, kung saan 50% ng profit ang matatanggap ni Duan Tong. Ang problema ay verbal lamang ang naging kasunduan nilang ito at kalaunan ay magiging dahilan ito ng malalaking hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila. Sa aktual na operasyon ng tindahan mula nang magsimulang magtrabaho si Duan Tong sa herbal medicine store ni Swege, malaki ang naging pagtaas ng sales ng Herb Magic. Dahil sa malawak niyang kaalaman sa traditional Chinese medicine at sa kanyang kasanayan sa paghahanda ng mga halamang gamot ay mabilis niyang nakuha ang tiwala ng mga customer. Kasabay nito ay patuloy ding dumami ang mga Chinese students at immigrants sa United Kingdom kaya tumaas ang pangangailangan para sa herbal medicine. Sa tulong ni Duan Tong ay naging matagumpay ang Herb Magic sa loob lamang ng ilang buwan. Nang makita ni Swege ang malaking potensyal ng negosyo, noong 2001 ay nagbukas siya ng 2 pang branch sa Coventry at Cheltenham. At dahil mayroon na siyang 3 herbal medicine store, naging kilala siya sa Chinese community at isa sa mga unang naging matagumpay na may-ari ng ganitong uri ng negosyo. Ngunit sa kabila ng magandang takbo ng kanilang negosyo, hindi naging madali ang pagsasama bilang magkapartner. Habang patuloy na lumalaki ang 3 branch, unti-unti namang lumalim ang mga hindi pagkakaunawaan ni Duan Tong at Swege at habang lumilipas ang panahon ay lalo itong naging mahirap ayusin. Ayon sa pamilya ni Duan Tong, unti-unti umanong nagsimulang itago ni Swege ang mga financial report at ilang impormasyon tungkol sa negosyo. Kaya hindi alam ni Duan Tong kung magkano talaga ang kinikita ng herbal medicine store. Para sa kanya, malinaw na maganda ang takbo ng negosyo pero maliit lamang ang halagang natatanggap niya mula sa profit sharing. Higit sa lahat, batay sa una nilang kasunduan, dapat ay pantay na hinahati ni Swege at Duan Tong ang kanilang kita, ngunit madalas umanong nadedelay ni Swege ang pagbibigay ng kanyang bahagi at naging malaking dahilan ito ng pagkadismaya ni Duan Tong. Sa kabilang panig naman ayon sa pamilya ni Swege, abala siya sa iba pa niyang mga trabaho at hindi niya kayang bantayan araw-araw ang finances ng tindahan. Habang wala siya, sinamantala umano ni Duan Tong ang pagkakataon para lihim na kumuha ng ilang pera mula sa tindahan. Nang malaman ito ni Swege, naniwala siyang kumukuha ng pera si Duan Tong nang walang pahintulot at para sa kanya. Kung nakakuha na ito ng cash mula sa tindahan ay hindi na niya dapat pantay na hatiin ang kita sa pagitan nila. Noong 2001, umabot sa pulisya ang usapin tungkol sa pagkuha ni Duan Tong ng pera mula sa tindahan. Inamin ni Duan Tong na kumuha siya ng cash pero iginiit niyang bilang shareholder at isa sa mga may-ari ng tindahan, normal lamang para sa kanya na magkaroon ng access sa pera ng negosyo. Tiningnan naman ito ng pulisya bilang isang financial dispute at hindi sila nagsampa ng formal na kaso. Kaya pinayuhan ang 2 panig na dalhin sa korte ang usapin kung hindi nila ito kayang ayusin ng sila mismo. Sa huli, sa pamamagitan ng mediation ng pulisya ay nagkaroon ng kasunduhan sina Swege at Duan Tong.
Nagpasya si Swege na wag nang habulin ang perang kinuha ni Duwantong, ngunit mula noon ay tuluyan ng lumayo ang dalawang pamilya sa isa't isa. Napagtanto ni Swege na kilala bilang isang maingat at mahusay mag-isip sa negosyo na hindi na niya kayang makipagtulungan pa kay Duwantong. Noong ika-25 ng Hulyo 2001, nakipagsosyo siya sa isang English friend na nangangalang Paul Dilani upang magbukas ng panibagong herbal medicine store na tinawag nilang Herbs for Health. Hindi naman nagpahuli si Duwantong at matapos makakuha ng permanent residency sa United Kingdom noong 2002, nagbukas siya ng sarili niyang herbal medicine store noong Abril ng parehong taon at pinangalanan itong Jade Herbs na siyang naging opisyal na pagtatapos ng kanyang partnership kay Swege. Pero makalipas lamang ang ilang taon, isinara rin ni Duwantong ang Jade Herbs at pagkatapos ay itinatag niya ang Fukong Pharmaceuticals at nagbukas ng panibagong herbal medicine store na tinawag na Natural Health sa Pavilion Shopping Center sa Birmingham. Noong Nobyembre ng taong 2002, gumastos sina Duwantong at ang kanyang asawa ng $100,000 para bilhin ang kanilang unang bahay sa Coventry. Samantala, nagpalawak din ang kanilang mga pinagkakakitaan sina Ding Jifeng at Swege. Simula noong 2004, nagsimulang magtrabaho si Ding Jifeng bilang senior lecturer sa Department of Chemistry and Environmental Science ng Manchester Metropolitan University. Habang si Swege naman, bukod sa pagpapatakbo ng herbal medicine store ay nagtatrabaho rin bilang Chinese language teacher sa Caroline Chisholm School kung saan nag-aaral noon ang kanilang bunsong anak na si Ding Juan. Bagamat tila nagpatuloy na sa kanilang buhay ang lahat, hindi tumigil si Duwantong sa paghabol sa perang sinasabi niyang utang sa kanya ni Swege. Matapos ang ilang taong hindi naging matagumpay na pag-uusap at paulit-ulit na pagtanggi mula sa pamilya Ding, nagpasya si Duwantong noong 2007 na dalhin sa korte ang pamilya ni Ding Jifeng. Hiningin niya na bayaran ni Swege ang halagang dapat sana ay natanggap niya mula 2001 hanggang 2002 dahil maliit lamang na bahagi ng orihinal nilang napagkasundo ang halaga ang kanyang natanggap. Nang matanggap ni Swege ang summons mula sa korte, nagsimula siyang ilipat ang kanyang mga ari-arian upang maiwasan ang posibleng epekto ng magiging desisyon ng korte at inilagay niya sa bentahan ang lahat ng kanyang herbal medicine stores. Habang nagpapatuloy ang paglilitis at nakikita niyang malaki ang posibilidad na siya ay matalo, sinubukan ni Swege na ilipat ang kanyang mga ari-arian sa ibang tao ilang araw lamang bago ilabas ang desisyon ng korte. Noong ika-12 ng Nobyembre taong 2007, naglabas ng desisyon ang lokal na korte laban kay Swege at inutusan siyang magbayad kay Duwantong ng $30,000 para sa legal fees. Pagdating naman sa kita mula sa mga herbal medicine store, sinabi ng hukom na hiwalay na paglilitis ang kinakailangan upang pag-usapan ang usaping ito. Sumang-ayon si Swege na sundin ang desisyon ng korte at nagbayad siya ng mahigit $30,000 para sa legal fees. Ngunit makalipas ang 6 na buwan noong ika-7 ng Mayo taong 2008, nagpasya ang hukom na halos 40% lamang ng halagang dapat matanggap ni Duwantong ang naibigay sa kanya sa panahon ng kanilang partnership. Kaya inutusan si Swege na bayaran ang natitirang 60% na umaabot sa humigit kumulang $30,000. Pinayagan din ng hukom ang kahilingan ng abogado ni Duwantong na i-freeze ang mga ari-arian ni Swege upang matiyak na mababayaran ang halagang ipinasya ng korte. Ngunit bago pa man tuluyang makapaghanda si Duwantong para sa pagpapatupad ng desisyon, muli siyang hinarap ng isang hindi inaasahang pangyayari. Kinabukasan mismo, alas 9 ng umaga noong ika-8 ng Mayo, matagumpay na naibenta ni Swege ang bahay kung saan 6 na taon nang nakatira ang kanyang pamilya. Sa mismong araw na ipinagbili niya ang bahay, nagsampa rin si Swege ng bankruptcy. Mahalagang detalye rito na kahit inilabas na ng hukom ang desisyon noong ika-7 ng Mayo, kailangan pa ng 1 hanggang 2 araw para makumpleto ang judicial registration na kailangan upang maging epektibo ang desisyon sa mga legal na record. Kaya sa pagkakataong ito, mas mabilis na natapos ang pagbebenta ng bahay kaysa sa proseso ng judicial registration. Naibenta ni Swege ang bahay noong ika-8 ng Mayo habang natapos lamang ang judicial registration noong ika-9 ng Mayo. Ibig sabihin, sa legal na aspeto, nang maging epektibo ang utos na pag-freeze sa kanyang mga ari-arian, nasa proseso na siya ng bankruptcy.
Ayon sa batas sa United Kingdom, kung idineklarang bankrupt si Swege ay hindi na siya maaaring obligahing bayaran ang 30,000 na profit na hinihingi ni Duan Tong. At bagamat kahina-hinala at napakatalino ng naging galaw ni Swege, walang krimeng nakita ang batas sa kanyang ginawa. Nang malaman ni Duan Tong ang naging resulta, wala na siyang ibang magawa kundi tanggapin ito ng mabigat sa kanyang kalooban. Sa puntong iyon, maaaring isipin na dapat ay natapos na ang lahat dahil kahit hindi niya nabawi ang $30,000 na inaangkin niya, hindi rin siya nagbayad ng legal fees. Nanalo siya sa unang bahagi ng kaso na panatili ang kanyang dignidad at naramdaman niyang nakamit niya ang hustisya. Ngunit makalipas ang ilang buwan, may isang bagay na natuklasan si Duan Tong na muling nagbukas sa isyong akala niya ay tapos na. Napansin niyang nakatira pa rin sina Swege at ang pamilya ni Ding Jifeng na binubuo ng 4 na miyembro sa dati nilang bahay. Sa isip ni Duan Tong, may isang malaking natanong na kung naibenta na ang bahay matapos ang desisyon ng korte, bakit naroon pa rin ang pamilya? Agad niyang sinimulang imbestigahan ng mabuti ang nangyari at batay sa mga record ng bintahan ng real estate, binili ni Swege at Ding Jifeng ang kanilang bahay noong 8 ng Mayo 2008 sa halagang $250,000. Ngunit makalipas ang 6 na taon, noong 8 ng Mayo 2008 na siyang araw na malapit sa naging desisyon ng korte na ibenta na nila ang bahay sa halagang $210,000 lamang. Bagamat hindi eksperto sa real estate si Duan Tong, agad niyang napansin na may kahina-hinala sa bentahan ng bahay. Ayon sa market evaluation, nasa humigit kumulang $270,000 ang halaga nito, ngunit naibenta ito ni Swege kay Paul Delaney, ang kanyang English business partner, sa halagang $210,000 lamang. Dahil dito, naniwala si Duan Tong na ginamit ang bentahan upang mailipat ang ari-arian bago ang bankruptcy. Matapos kumonsulta sa kanyang abogado, nagsampa muli ng kaso si Duan Tong laban kina Swege at Delaney at inakusahan silang nagsagawa ng isang transaksyong hindi makatuwiran ang presyo at ginawa upang mailipat ang ari-arian. Tumagal ng 2 taon ang paglilitis at habang nagpapatuloy ito, inilipat din ni Duan Tong ang ilan sa sarili niyang mga ari-arian bilang paghahanda sa anumang posibleng resulta. Noong Mayo 2010, muli siyang nanalo sa kaso at ipinasya ng hukom na walang bisa ang bentahan ng bahay. Ngunit umapela sina Swege at Delaney sa High Court kaya nagpatuloy ang laban at lalo pang naging mabigat ang proseso para kay Duan Tong. Pagsapit ng katapusan ng 2010, kinilala ng High Court na talagang mababa sa market value ang presyo ng bahay at kahina-hinala rin ang maikling panahon ng transaksyon. Ngunit may isang mahalagang kondisyon sa kanilang kasunduan na maaaring nagpabago sa naging resulta ng kaso. Sumang-ayon si Paul Delaney na paupahan muli kay Swege ang bahay sa loob ng 21 taon. Kaya nakita ng High Court na may kapalit na benepisyong isinuko ni Delaney para sa mas mababang presyo ang pagbili. Sa huli ay itinuring ng korte na legal at valid ang transaksyon kaya muling natalo si Duan Tong. Pagsapit ng Lunes ng umaga ng 1 ng Mayo ay wala pa ring balita tungkol sa kinaroroonan ni Duan Tong. Dahil dito, nagtungo ang mga pulis sa bahay ni Swege upang alamin kung may impormasyon ang pamilya tungkol sa kanya. Ngunit matapos ang ilang katok na walang sumagot ay nag-iwan lamang sila ng card mailbox at hiniling kay Swege na makipag-ugnayan sa pulisya sa lalong madaling panahon. Ngunit bandang 6:00 ng gabi ng araw ding iyon ay mas naging seryoso ang sitwasyon. Isang lalaki na nagngangalang Jason Horsley ang tumawag sa police station at sinabi niyang kapitbahay siya ng pamilya ni Swege at may napansin siyang hindi magandang nangyayari kaya hiniling niyang pumunta agad ang mga pulis. Ipinaliwanag ni Jason na noong hapong iyon, isang matandang Indian woman na kaibigan ng pamilya ni Swege mula pa noong 2002 ang pumunta sa kanyang bahay. Sinabi nito na ilang araw na niyang hindi nakikita ang anumang kilos o aktibidad sa bahay ng pamilya. Noong 29 ng Abril na siyang araw ng royal wedding, maraming community events ang isinagawa sa kanilang lugar. Ngunit kapansin-pansin na hindi nakita roon ang mga anak ni Swege. Sina Ding Shin na 18 taong gulang at Ding Juan na 12 taong gulang kahit nakaraniwan silang mahilig sumali sa mga aktibidad ng komunidad.
Bukod pa rito ay nakasara ang mga kurtina sa bahay ni Swiggy sa buong weekend at walang nakikitang pumapasok o lumalabas doon na hindi pangkaraniwan para sa pamilya. Matapos marinig ang kwento ng matandang babae, sumama si Jason sa kanya papunta sa bahay ni Swiggy. Nang walang sumagot sa kanilang katok sa front door, umikot si Jason sa likod ng bahay sa pamamagitan ng hardin. Sa pamamagitan ng bintana ng kusina at sa pagitan ng mga kurtina, may napansin siyang maitim na brown naman siya sa sahig. Nang tingnan niya ito ng mabuti, nakita niyang may isang pares ng mga paa ng tao. Sa sobrang takot ay agad siyang bumalik sa kanyang bahay at tumawag sa pulisya. Para mas maunawaan natin ang lugar kung saan natagpuan ang mga bakas na ito, tingnan natin ang 3D model na ginawa ng mga pulis. Ang bahay ng pamilya ni Swiggy ay isang 2-story house na may hiwalay na garage at isang daanan patungo sa likod ng bahay. Sa second floor ay may 4 na rooms kabilang ang master bedrooms na nasa ibabang kaliwang bahagi ng layout, 2 kwarto para sa magkapatid na anak at isang maliit na sitting room. Sa first floor naman ay matatagpuan ang living room, dining room at kitchen habang may back door sa kusina na direktang bumubukas papunta sa backyard. Ang unang mga pulis na dumating sa lugar ay sina Officer John Campbell at ang Chinese officer na si Wang Chengyi. Pagdating sa bahay ay pinwersa ni Officer Campbell ang backdoor upang makapasok at doon niya nakita si Swiggy na nakasuot ng kanyang pajama at nakayuko sa gilid ng kusina. Habang nang pumasok pa siya ng mabuti ay nakita naman niya si Ding Jifeng na nakahandusay sa ilalim ng fireplace na nasa tabi ng dingding. Kapwa, nagtamo ng maraming saksak ang dalawa at matigas na ang kanilang mga katawan. May mga bakas ng dugo sa mga dingding, sahig at kurtina at batay sa namuong dugo ay napag-alaman ng mga pulis na matagal nang wala ng buhay ang 2 biktima. Habang sinusuri ni Officer Campbell ang 2 biktima sa first floor, umakyat naman si Officer Wang Chengyi sa second floor na nakatutok ang kanyang baril. Gamit ang kanyang baton, binuksan niya ang pinto ng sitting room na nasa sulok ng bahay at nang makita niya ang 2 bata ay agad siyang sumigaw na pulis. Huwag kayong gumalaw, ngunit mabilis niyang napagtanto na wala na ring buhay ang 2 bata. Ayon sa kwento ni Officer Wang Chengyi, ang una niyang nakita ay isang batang babae na nakatagilid sa kama at nakakulot ang katawan na parabang isang bola habang nakasandal ang kanyang likod sa headboard. Siya ay si Ding Huan, ang bunsong anak ng pamilya, habang ang kanyang nakatatandang kapatid na si Ding Xin ay natagpuan namang nakaluhod sa tabi ng kama na parabang nasa posisyon ng pagdarasal. Puno ng tuyong dugo ang karpet at ang kama at nang lumabas ang forensic report, napag-alamang 23 beses sinaksak si Ding Jifeng. Marami rin siyang sugat sa mga braso na nagpapakitang sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili at matindi siyang lumaban. Samantala, 13 beses namang sinaksak si Swiggy ngunit wala siyang nakitang defensive wounds. Ipinahiwatig nito na maaaring nawala na siya agad ng kakayahang lumaban matapos ang unang saksak. Sa sitting room sa second floor, 10 beses namang sinaksak ang nakatatandang anak na si Ding Xin, kabilang ang isang saksak sa kanyang kamay. Ipinapakita nito na maaaring sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili o nakiusap siya sa taong umaatake sa kanya. Ang bunsong si Ding Huan naman ay 4 na beses sinaksak at mayroon ding mga gasgas sa kanyang mga braso. Ipinakita ng mga bakas na maaaring pinigilan ng umatake ang bata gamit ang isang kamay habang ang kabilang kamay naman ang ginagamit sa pagsaksak. Sa kabuuan, malinaw sa mga natagpuang ebidensya sa loob ng bahay kung gaano kalala at kalupit ang naging pag-atake sa pamilya. Sa mismong araw na natagpuan ang mga katawan ng pamilya Ding, agad na kinilala ng mga pulis si Duan Tong bilang pangunahing at tanging sospek. Kailangang mahanap siya agad ng mga otoridad, lalo na nang kumalat sa publiko ang balita at nagdulot ito ng matinding pagkabigla sa buong United Kingdom dahil sa karahasan ng nangyari. Mabilis na kumilos ang Northampton Police Department at ipinadala ang kanilang mga pangunahing investigador upang tutukan ang kaso. Una nilang sinuri ng mabuti ang mga CCTV footage mula sa paligid ng bahay ni Duan Tong, mga kalapit na train station, bus stop at mga lugar na malapit sa crime scene. May impormasyon din ang mga investigador na maaaring nagtatago si Duan Tong sa mga lokal na tindahan at negosyo.
Ngunit hindi naging madali ang paghahanap dahil may ilang may-ari ng negosyo na ayaw makipagtulungan sa pulisya. May isang teorya rin ang mga investigador na maaaring may makuhang clue tungkol sa pagkawala ni Duan Tong sa Chinatown sa London. Dahil sa pagkakaiba ng kultura, language barriers at pangangailangang maging maingat sa kanilang operasyon, kinailangan ng Northampton Police na masusing isagawa ang paghanap kay Duan Tong. Hiniling nila sa ilang may-ari ng tindahan na maglagay ng wanted posters, ngunit may mga tumanggi dahil naniniwala silang malas ito, habang ang iba naman ay ayaw makitang nakikipagtulungan sa pulisya kaya 2 tindahan lamang ang pumayag. Sa kabila nito ay nagkaroon ng mahalagang breakthrough ang mga investigador nang masuri nila ng mabuti ang mga CCTV footage. Sa mga recording, halos kumpletong nabuo ng pulisya ang naging galaw ni Duan Tong noong araw ng insidente. Batay sa CCTV, 10:44 ng umaga noong ika-29 ng Abril, sumakay si Duan Tong ng tren mula Coventry papunta sa herbal medicine store niya sa Birmingham. May dala siyang passport ng araw na iyon. 11:20 ng umaga, dumating si Duan Tong sa herbal medicine store at nanatili roon ng humigit kumulang 10 minuto. Habang naroon, nagsulat siya ng isang note at inilagay niya ito sa appointment book at pagkatapos ay kumuha siya ng isang kutsilyo mula sa kusina at itinago ito sa loob ng kanyang backpack. Matapos ihanda ang kanyang mga gamit, nagsuot siya ng sombrero, isinukbit ang backpack sa kanyang balikat at sumakay ng tren mula Birmingham papuntang Northampton. Pagsapit ng 12:35 ng tanghali ay bumaba si Duan Tong sa Northampton Station. Mula roon ay naglakad siya papunta sa Greyfriars Bus Station at naghintay sa Bay 19. Sa wakas, sumakay siya ng bus number 15 ng halos 1:07 na ng hapon. Bago siya bumaba ng bus ng 1:20 ng hapon, nagtanong si Duan Tong sa driver kung paano pumunta sa Wootton area kung saan nakatira ang pamilya ni Swegay. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay maling direksyon ang ibinigay sa kanya ng driver. Kaya kahit malapit na siya sa lugar, hindi niya mahanap ang bahay ni Swegay gamit ang direksyong ibinigay sa kanya. Ngunit hindi niya iniwan ang kanyang plano at sa halip ay naglakad-lakad siya sa paligid, habang paulit-ulit na nagtatanong sa mga taong nadadaanan niya kung saan siya makakakuha ng tamang direksyon. Kalaunan, sa tulong ng mga taong kanyang tinanungan ay natagpuan ni Duan Tong ang bahay ni Swegay bandang 3:15 na ng hapon. Dumaan siya sa bukas na garahe papunta sa backyard at doon ay bigla niyang inatake si Ding Jifeng na noon ay nasa kusina. Habang nang marinig ni Swegay ang kaguluhan at agad na pumunta roon, sinaksak naman siya ni Duan Tong at hindi siya nabigyan ng pagkakataong lumaban. Nang marinig niya ang mga sigaw ng 2 bata mula sa 2nd floor, mabilis na umakyat si Duan Tong at doon niya inatake ang magkapatid na walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili. Ayon sa investigasyon ng pulisya, 3:32 ng hapon noong araw ng insidente ay nakatanggap ang lokal na pulisya ng distress call mula sa nakatatandang anak na si Ding Shin. Sa ika-22 segundo ng tawag, malinaw na narinig ng dispatcher ang mga sigaw at pag-iyak ng 2 magkapatid. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi na nakapagsalita si Ding Shin bago naputol ang tawag. Matapos ibigay ni Ding Shin sa dispatcher ang kanyang phone number at lokasyon, nagkaroon ng pagkakamali sa pagkakatala ng address at dahil dito, sa halip na pumunta sa tamang lugar ay nagtungo ang mga pulis sa Collingwood Park na 3.6 kilometers ang layo mula sa aktwal na lokasyon at hindi nila naabutan ang pagkakataong mailigtas ang 2 bata. Matapos paslangin ang buong pamilya ni Swegay, hindi agad umalis si Duan Tong. Hinugasan niya ang dugo sa kanyang mga kamay at iniwan ang ginamit na patalim sa kitchen counter at marahil dahil puyat siya buong gabi at pagod matapos ang buong araw. Nakaramdam siya ng matinding pagod at nakatulog mismo sa bahay ni Swegay. Nang siya ay magising, lampas 9:00 na ng gabi at para makaalis sa lugar, hinalughog ni Duan Tong ang bahay at kumuha ng wallet at isang set ng susi ng sasakyan. 9:49 ng gabi ay nahagip ng CCTV si Duan Tong habang minamaneho ang isang ninakaw na Corsa sa isang gas station sa M1 motorway malapit sa Junction 15A. Nakapagkarga siya ng gasolina, bumili ng banana milkshake at kumuha rin ng mapa ng Northampton. Hindi agad tumakas si Duan Tong dahil mayroon pa siyang isang pangalan sa kanyang listahan ng mga taong nais niyang gantihan at ito ay si Delaney, ang taong sinisisi niya sa pagkakalugi at pagkakabankrupt niya.
Gamit ang mapa, nagmaneho siya sa paligid upang hanapin ang bahay ni Delaney ngunit hindi niya ito natagpuan o maaaring wala na rin si Delaney sa bahay ng gabing iyon. Sa huli, dahil sa pagkadismaya ay sumuko siya sa paghahanap at nagmaneho papuntang London kung saan iniwan niya ang sasakyan sa Venable Street. Ang lugar kung saan niya ipinarada ang sasakyan ay may parking restrictions at pinapayagan lamang ang pagparada tuwing weekends at holidays. Kaya nang tuluyang matagpuan ang sasakyan, umabot na sa siyam ang mga parking ticket na nakakabit dito. Matapos iwan ang sasakyan noong ika-30 ng Abril, gumastos si Duwantong ng $61 para bumili ng one-way bus ticket mula London papuntang Paris. Makalipas ang isang linggo, noong ika-11 ng Mayo ay tuluyang natagpuan ng pulisya ang abandonadong sasakyan sa North London. Ang Corsa ay aktual na nirentahan ni Ding Shin dahil ipinapagawa noon ang sasakyan ng kanilang pamilya, kaya hindi agad natukoy ng mga pulis ang koneksyon nito sa pamilya Ding. Sa kasamaang palad, nagdulot ito ng pagkaantala sa investigasyon at nakatakas si Duwantong bago siya maabutan ng mga otoridad. Noong ika-24 ng Mayo, ipinalabas sa sikat na crime program na Crime Watch ang larawan ni Duwantong na umaabot sa milyon-milyong manonood sa UK. Sa kabila ng malawakang paghahanap, maraming physical evidence at mga clue mula sa CCTV, mabagal pa rin ang naging takbo ng investigasyon hanggang sa matuklasan ng Northampton Police sa tulong ng Paris Police na nakarating si Duwantong sa Algeciras, Spain bago tumawid patungong Morocco at tuluyang mawala sa kanilang radar. Pagkalipas ng isang taon, noong ika-29 ng Abril 2012, eksaktong isang taon matapos ang pagkamatay ng pamilya Ding, pumanaw naman si Paul Delaney dahil sa stroke sa edad na 65. Dahil dito ay nagkataong pare-parehong April 29 ang petsa ng pagkamatay ng 5 taong may mahalagang kaugnayan sa kasong ito. Isang hindi pangkaraniwang pagkakataon na lalo pang nagdagdag ng misteryo sa insidente. Pagkatapos nito ay nagtungo ang Northampton Police sa China at Spain upang mangalap pa ng impormasyon tungkol sa suspect. Naniniwala ang mga investigador na matapos umalis sa Northampton, nagtungo si Duwantong sa London at mula roon ay sumakay ng bus papuntang Paris. Mula Paris, pinaniniwala ang nagpunta siya sa Algeciras sa Spain kung saan maaari siyang sumakay ng ferry papuntang Tangier sa Morocco. Pagkalipas ng 14 na araw mula nang mangyari ang insidente, noong Hulyo ng 2012 ay nagkaroon sa wakas ng malaking pagbabago sa kasong minsang yumanig sa buong United Kingdom. Sa tulong ng Spanish at Moroccan police, malawak na iniulat ng mga lokal na media ang kaso ni Duwantong. Hindi nagtagal, isang Moroccan man ang tumawag sa lokal na pulisya at nagpakilalang foreman sa isang construction site sa Tangier, isang port city sa northern Morocco. Sinabi niya sa mga pulis na nakilala niya si Duwantong, ang wanted na suspect na nakita niya sa mga balita bilang night watchman sa kanilang construction site. Agad na nagtungo ang Moroccan police sa lugar upang arestuhin si Duwantong. Nang dumating ang chief officer na namamahala sa pag-aresto, napagtanto niyang ang lalaking iyon ay dati na niyang nadakip noong Mayo ng nakaraang taon. Noong panahong iyon, bagong dating pa lamang si Duwantong sa Tangier at naaresto siya dahil sa hinalang isa siyang illegal immigrant. Nagpakilala noon si Duwantong bilang liming at sinabi niyang nagmula siya sa Taiwan. Dahil walang alam ang British police na tumakas si Duwantong papunta sa North Africa at wala ring kaalaman ang Moroccan police tungkol sa kasong kinasasangkutan niya sa United Kingdom, inalaya siya matapos ang maikling pagtatanong. Sa pagkakataong ito, matapos siyang maaresto muli ay agad na ipinaalam ng Moroccan police sa British authorities ang kanyang pagkakahuli. Mabilis na nagtungo sa Morocco ang mga British police at kinumpirma nilang si Duwantong nga ang lalaking mahigit 1 taon na nilang hinahanap. Ayon sa mga manggagawa sa construction site, naging tahimik at maingat si Duwantong mula nang dumating siya roon. Hindi niya alam ang lokal na wika at wala rin siyang maayos na matitirhan kaya napilitan siyang matulog sa isang pansamantalang higaan sa loob mismo ng construction site. Sa mahigit 1 taon niyang pananatili roon, naging napakahirap ang buhay ni Duwantong ngunit kahit nahuli na siya ng mga otoridad, may isang malaking problema pa rin kinaharap ang dalawang bansa. Walang extradition treaty sa pagitan ng Morocco at United Kingdom.
Dahil dito, kinailangan ng dalawang panig na magsagawa ng mahabang negosasyon bago magkaroon ng kasunduan at sa wakas. Noong Pebrero ng 2013, na-extradite si Duwantong pabalik sa United Kingdom. Nang harapin ang napakaraming ebidensya laban sa kanya, inamin ni Duwantong ang pagpaslang sa buong pamilya, ngunit iginiit niyang dumaan siya sa matinding psychological pressure at hindi umano maayos ang kanyang mental state bago niya ginawa ang insidente. Ayon sa kanyang depensa, naging dahilan umano ito upang hindi niya makontrol ang kanyang mga kilos. Iginiit ng kanyang abogado na dapat siyang kasuhan ng manslaughter sa halip na murder. Dahil dito, isinailalim si Duwantong sa mga pagsusuri sa kanyang mental at physical condition at umabot pa ng 8 buwan ang proseso bago tuluyang umusad ang kaso. Ang trial na nakatakda sanang magsimula noong Mayo ay naantala dahil walang available na Chinese interpreter. Ilang beses itong ipinagpaliban hanggang sa tuluyan ng magsimula ang paglilitis noong Nobyembre. Noong ika-28 ng Nobyembre 2013, naglabas ng desisyon si Judge Julian Flo ng High Court at napatunayang guilty si Duwantong sa kasong murder. Ayon sa hukom, malinaw na pinag-isipan at pinaghandaan ni Duwantong ang kanyang ginawa. Mula sa maagang pagbili ng patalim, pagsulat ng note para sa kanyang asawa at pamilya hanggang sa pagpunta niya mismo sa bahay ni Swigay sa Northampton. Batay rin sa forensic evidence, malinaw na alam ni Duwantong kung saan niya inatake ang mga biktima dahil tinamaan ang bahagi ng mga baga at puso ng bawat isa. Dahil dito, mabilis na nasawi ang buong pamilya na binubuo ng 4 na miyembro. Bago ang paglilitis, sinabi ni Duwantong na dala lamang niya ang kutsilyo upang mabawi ang perang inaangkin niyang dapat niyang matanggap at iginiit niyang matinding psychological pressure ang nakaapekto sa kanyang mga kilos. Ngunit hindi ito tinanggap ng korte dahil malinaw sa mga pangyayari na pinaghandaan niya ang pag-atake at maging ang mga kilos niya pagkatapos ng krimen ay nagpapakitang alam niya ang kanyang ginagawa. Dahil dito ay tinanggihan ng hukom ang argumento na manslaughter lamang ang dapat na maging hatol sa kanya. Sa huli ay hinatulan si Duwantong ng life imprisonment na may minimum na 40 taon bago maaaring magkaroon ng posibilidad ng parol. Kaya malaki ang posibilidad na gugugulin niya ang halos buong natitirang buhay niya sa bilangguan. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kontrobersiya ng kasong ito. Matapos ang paglilitis, sinuri ng Independent Police Complaints Commission o IPCC ang naging tugon ng pulisya sa distress call ni Ding Shen noong araw ng insidente. Napag-alaman na maling address ang naitala ng dispatcher kaya napunta ang mga pulis sa maling lugar at nasayang ang mahalagang minuto. Ayon sa IPCC, hindi sapat ang training ng dispatcher at wala ring malinaw na procedure para sa mga emergency call na biglang napuputol. Kaya kinilala mismo ng Northampton Police Department na hindi naging maayos at katanggap-tanggap ang kanilang naging tugon at humingi sila ng tawad sa pamilya. Bagamat sinabi ng pulis na maliit pa rin ang posibilidad na mailigtas ang lahat ng 4 na biktima, maaaring nagkaroon sila ng pagkakataong maabutan at maaresto si Duwantong sa mismong lugar kung tama ang address na kanilang natanggap. Samantala, sa isa sa pinakamalungkot na bahagi ng kasong ito ay ang kinabukasang nawala kay Ding Sheng. 18 taong gulang pa lamang siya, isang mahusay na estudyante at violinist at katapos pa lamang ng kanyang university entrance exam nang mangyari ang insidente. Nakatanggap siya ng offer mula sa medical school ng University of Nottingham at umaasa rin siyang matanggap sa University of Cambridge. Ngunit hindi na niya kailanman malalaman kung saan sana siya dadalhin ng mga pangarap na iyon. Dahil isang trahedya ang tuluyang kumitil sa buhay ng isang batang may napakarami pang posibilidad sa hinaharap. Sa huli, ipinakita ng kaso ng pamilya Ding kung paano maaaring lumala ang isang matagal ng alitan sa negosyo kapag pinagsama ang pera, sama ng loob at kawalan ng tiwala. Ngunit kahit gaano kalaki ang galit at pagkadismaya ni Duwantong, walang anumang dahilan ang makapagbibigay katwiran sa ginawa niya lalo na sa pag-atake sa 2 inosenteng bata. At dito nagtatapos ang kaso sa araw na ito. Ano ang inyong pananaw sa kasong ating tinalakay? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba at magkita-kita tayo sa susunod na kwento.